Magandang gabi, Pilipinas. Bayan magkatuwang na isinusulong ng gobyerno at ng pribadong sektor ang mga reforma para mapaganda pa ang serbisyo sa taong bayan. Kabilang dyan ang digitalization ng mga serbisyo, lalo na sa sektor ng kalusugan, pagpapaunlad ng negosyo sa mga probinsya at pagpapataas sa produksyon ng pagkain. Sa kabila niyan, tiniyak ng Malacanang na hindi isasantabi ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng Private Sector Advisory Council. Tinalakay ng Presidente at PISAC ang mga pangunahing reformang isusulong ng gobyerno. Patuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at private sector upang alamin kung paano mas mapapaganda ang serbisyo ng bayan at paano rin maiaangat ang ekonomiya ng bansa. Sentro ng pag-uusap ang digitization ng PhilHealth. Kapag online na kasi ang record at proseso, mabilis na mabeberipika ang mga claim at agarang makapaghatid ng medikal na serbisyo. Kasama rin ang modernisasyon at pagpapalawak ng mga paliparan na magsisilbing daan sa paglago ng turismo at pag-unlad ng mga negosyo sa iba't ibang probinsya sa bansa. Tinalakay din ang pagbawas sa pag-angkat ng mga binhi para maibsan ang pagdepende sa importasyon at matutukan ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain sa bansa. Bago yan, nakipagpulong din ang Pangulo sa PISAC tungkol sa pagtugon sa edukasyon, kalusugan, trabaho at teknolohiya. Kaya para sa Pangulo, hindi pamumulitika at paninira, kundi kooperasyon at pagtutulungan ang makapagsusulong sa atin para sa isang bagong Pilipinas. Bagaman nakatutok ang Presidente sa pagpapaunlad ng ekonomiya, siniguro ng Malacanang na patuloy na hinahabol ng administrasyon ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control project. We are moving forward. Ang mga pag-iimbestiga po sa flood control projects ay ibinibigay po niya sa ICI, sa DOJ at Ombudsman. Kasama na rin po ang DPWH. May pending po tayong request for cooperation ng Interpol. Administrasyon po ito at ang gobyernong ito ay patuloy sa pagtatrabaho at paghanap sa mga kababayan natin na nagtatago sa ngayon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang bagong acting secretary ng Department of Environment and Natural Resources si Yusek Juan Cuna. Si outgoing Secretary Rafael Rotilla naman magsisilbing Philippine Ambassador to the Holy See sa Italy. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.